Japan mga sangkay, naibalitang may kinakaharap daw po ngayong isang malaking panganib pagdating po sa kanilang populasyon. Okay mga sangkay, ito po may update po tayo patungkol po sa nangyayari po doon sa Japan. Nakahalintulad din po ito sa nangyayari doon po sa South Korea na pababa daw po ang bilang ng mga tao doon o ng kanilang populasyon. Samantalang dito sa Pilipinas, sobra-sobra po tayo sa dami. Sa kanila mga sangkay, pababa. Anyway, bago natin mag-usapan yan, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, sa baba ng video na to, makikita nyo po mga sangkay, yung subscribe button. Okay, sa baba mismo ng video na to, i-check nyo na lamang po sa ibaba. Pindutin nyo po yung subscribe, pindutin nyo po yung bell, at pindutin nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po ang ating Facebook page. At ito, may papagawa lamang po ako sa inyo saglit. Sa mga nanonood po sa Facebook, sundan nyo lamang po ito mga sangkay. So, habang kayo ay nanonood, kagaya ng nakikita nyo sa screen, i-check nyo po sa itaas ng video. Mayroon po 3 tuldok dyan. Pindutin nyo po yung 3 tuldok. Then, may lalabas po dyan na Show More. Pag lumabas na po yung Show More, pindutin nyo rin po yung Show More. Yan lang mga sangkay. Ganun lamang po kadali. I hope na nasundan ng lahat. So ito na nga mga sangkay. Ito daw po yung balita. Ayon po dito sa report. Naibalita din po ito dito sa Pilipinas. Naibalita rin po ito sa, syempre, nauna sa international. Yan po. Meron pong population crisis ang Japan ngayon. Siguro ang nakikita ko ditong dahilan dahil po lahat ng tao doon ay busy sa trabaho. No, naaapektuhan po yung kanilang populasyon at hindi ko alam. Well, tingnan po natin itong kasi hindi po tayo medical expert, pero sabi po dito, birth rate sa Japan bumagsak sa record low. Epekto sa ekonomiya at seguridad ikinababahala. Lalo pang bumaba ang birth rate o bilang ng mga ipinanganganak na sanggol sa Japan noong 2023. Walang pinagkaiba ito sa South Korea. Ganito din po talaga yung problema nila mga sangkay. Base sa datos ng Health Ministry, nasa 727,277 babies ang naipanganak noong isang taon na mas mababa ng 5.6% noong 2022. Laki. Ito na ang ika-8 taon na bumagsak ang birth rate ng bansa. Naku. Pababa ang populasyon mga sangkay. So hindi na po pala kailangan ng 'di ba? May mga na conspiracy theory na sinasabi nila na nag-create daw po yung mga gobyerno ng magpapababa ng populasyon at may mga man-made na disaster, yun daw po yung ginagamit mga sangkay. Well, hindi naman pala kailangan, Kita mo yung nangyayari ngayon sa Japan. Kita yung nangyayari ngayon doon sa South Korea. Same situation. Bumabagsak po yung kanilang populasyon. Bunsod nito, nangangamba ang pamahalaan na magkakaroon ito ng seryosong implikasyon at impact sa kanilang ekonomiya at seguridad. Bukod dito, problema rin ng Japan ang kanilang aging population at nangangaunting bilang ng mga nagpapakasal. Halaman, my goodness, why? Nangangamba daw po kasi kakaunti na lamang daw po yung nagpapakasal. Alam nyo, pumunta kayo dito sa Pilipinas. Marami po dito. Mga tambay. Pwede nyong pakasalan. Hindi, sa tingin ko mga sangkay, dahil po ito sa ngayon Sa, di ba, ang pagkakaalam ko, may divorce po ata yung Japan So, ang pagpapakasal para sa ibang mga tao ay wala na pong silbi. Di ba? Kaya nga, mga sangkay, yan po yung yan po yung danger nitong divorce. Kasi, nagiging nagiging super easy na lang po ang paghihiwalay. So, yung iba mga sangkay, bakit pa ako magpapakasal kung maghihiwalay lang din? Ganun lang kadali. Hindi na. Na lang? Ano ba tawag? Partner, live-in partner, parang ganyan. Tapos, pag nagkasawaan na, hiwalay. Diba? Ang problema sa kanila mga sangkay, parang wala na rin po silang mga binhi na nagagawa dahil po mga busy na rin po sa trabaho. Same talaga ang problema doon sa South Korea. Ayon kay Chief Cabinet Secretary Yoshima Hayashi,
Ang kritikal na sitwasyong ito ay kailangan nilang matugunan sa susunod na 6 na taon o hanggang 2030. Nako. Okay, so ito po yan mga sanggay. Over the next few days, NHK World will be taking a deep dive into what's driving down the fertility rate, starting with a look at the challenges of having kids here in Japan. Grabe, no? Meron silang problema pagdating po sa panganganak o pagkakaroon ng anak ang isang Japanese. A government survey found 60% of respondents feel it's difficult to be a parent in this country. And as NHK World's Shimada Yukiko tells us, many struggle to afford children as well as manage the intense demands of Japanese work Okay. Marami daw po ang hindi nakakapag, nagiging baog ba sila? culture. A Tokyo woman in her 30s, who are not naming for privacy reasons, works from home. It's been about a year since she switched from a coveted civil servant career with the municipal government. Nakaka-curious sa mga ganitong klaseng problema. Kasi dito sa Pilipinas, hindi po yan ang problema po dito. Abay, pambihira, kakaanak pa lang, manganganak ulit. Di ba? Ganyan po yung mga problema dito sa ating bansa. So, sila, siguro dahil po sa ayun, sinasabi po dito, work-life challenges, keeping families small. Dahil po sa trabaho. I changed jobs because my work life and home life were unbalanced. I wanted to fix that. She recently got married and was hoping to make her dream of having 2 kids come true, but it hasn't yet. Nag-asawa na siya, pero wala pa rin mga sangkay, anak. The big reason, household finances. She's a diligent bookkeeper. But she and her husband are still paying off student loans and Marami daw silang binabayaran, recovering from the cost of their wedding. So money is just too tight for a baby. Okay. So, ang ibig sabihin, yung iba ayaw lang din talaga magkaanak. Ayaw pa nila kasi may mga binabayaran pa sila, mga sangkay. Meron pa po silang mga kailangan unahin. I think about paying for the delivery, the cost afterward, and I also want to send them to cram school. I tend to worry about the future. Yun yung inaalala niya. Paano pag nagkaanak siya, tapos anong mapapala ng anak niya? So, yun po yung mga tinatawag na mga nila, problema kung bakit ayaw po nila harapin ang pagkakaroon ng maraming anak o mga sangkay, kahit isa o dalawa. No? She takes on most household duties as well. Yung iba dyan, baka may mga iniisip kayo. Alam mo na yung mga iniisip nyo. Baka may mga naaalala kayo dyan. Her husband, a teacher, works long hours. So, sobrang workaholic, no? Ito po yung situation ngayon ng mga Japanese. So, sa madaling sabi, no, siguro bahagyang putuli na po natin to yung part na to. Dito tayo dito. Problema nila yung pagkakaroon ng anak. She is raising a 1-year-old boy. She's also deputy head of a sales department for a life insurance company. She's a top seller, something she wears with pride. I would think about my job 24 hours a day before having a baby. I want to keep working for the rest of my life. Grabe, no? Trabaho na lang. Yun na po yung nila mga sangka, inaatupag, more on work. So, kung magkaroon po sila ng isang anak, okay na. Dito sa Pilipinas, iba, no, hindi pwedeng isa lang. Kailangan mabuo yung 5 para isang team sa basketball. Hindi nga lang 5, umaabot pa po ng 20 yung iba, di ba? Shoutout nga pala sa may mga 20 anak. Yung mga umaabot po ng 20 na mga anak dito sa Pilipinas. Talagang grabe yung pinagdaanan ng pamilyang yon. So, yan ang problema doon sa Japan. Malaking problema ito actually. Kasi, ang isa sa iniisip ng kanilang pamahalaan, ano ang magiging future ng Japan kung ang birth rate
or nagkakaroon po sila ng population crisis. 'Di ba? Same na problema doon sa South Korea. At kung sa tingin nyo, hindi ito malaking problema po yan para sa isang bansa. No? So ano po ang inyong komento mga sangkay tungkol po dito? Anong inyong naiisip na mga saloobin? I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Guys, mayroon po akong isang Facebook group. Ito po ay exclusive para lamang po sa mga solid sangkay. Hanapin nyo po ito sa Facebook, okay? Ayan, hinighlight ko na. But make sure na pag pumasok kayo dito, pag mag-join group kayo, masasagutan nyo lahat ng tanong para makapasok kayo. Okay? Dahil kapag hindi nyo nasagutan ng tama ang mga tanong dito, wala, madi-decline kayo. So, ayun, mga sangkay, ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.